Iilan lamang ang nangahas na makakita sa mahiwagang nilalang na ito. Si Glasgaibnen na ang mga kwento'y umalingaw-ngaw sa mga sinaunang alamat. Inilalarawan ito bilang isang baka na may lunti ang balat na ang kumikinang na katawan ay nagtataglay ng kapangyarihang humihikayat sa parehong kasakiman at pag-asa sa mga nakakabatid ng lihim nito. Hindi ito isang karaniwang hayop kundi isang handog mula sa Tuatha Dé Danann, ang mga sinaunang Diyos ng Ireland. Kaya nitong punuin ng gatas ang di mabilang na mga sisidlan at ang presensya nito ay bukal ng kasaganaan sa lupain at kaunlaran sa mga tahanang pinangangalagaan nito. Ang gatas ni Glasgaibnen ay tila nektar para sa mga mortal, nakagagamot ng karamdaman, pumapawi ng gutom at nagpapalayas ng mga aninong dulot ng dalamhati. Sa isang dampi lamang ng mga kuko nito, naninibago ang tigang na lupain at namumukadkad ang mga pananim, animoy tumutugon mismo ang lupa sa mahiwagang presensya nito. Subalit, hindi ito nilikhang madaling paamuhin. Malayang gumagala si Glasgaibnen. Iniiwasan ang masasakim na kamay na nais ikulong ito upang pagsamantalahan ang kanyang mahikang taglay. Sinumang nagtatangkang magpaamo ay haharap sa walang katapusang pagsubok at kapighatian sapagkat sapat ang katalinuhan ng mahiwagang baka upang manatiling mailap. Tanging ang natatanging panday na si Goibniu, ang maalamat na tagapagpanday ng mga Diyos, ang pinahihintulutan nitong maging tagapag-alaga. Sa ilalim ng kanyang pangangalaga, handang ipagkaloob ni Glasgaibnen ang mga biyaya nito kapalit ng nararapat na paggalang. Ngunit lumubha ang alamat ng dahil sa kasakiman ng iba na nagtangkang agawin ng baka mula sa tunay nitong tagapag-alaga. Sa isa sa pinakamalulungkot na bersyon ng kwento, sa pilitang dinala si Glasgaibnen ng mga walang pagkilala sa sagradong halaga nito. Nang mawala ang kanyang bantay, tumigil ang baka sa pagpapakain at unti-unting natuyo ang mahika nito na tanging nag-iwan ng bakas ng kalungkutan saan man ito mapadpad. Kung dating yumabong ang lupain sa kanyang presensya, ngayon ay naging tiwangwang na ito. At wari nabawasan ang kinang ng kalangitan sa mga gabing dati maliwanag at malinaw. Sinasabi ng mga tagapagsalaysay na sa pinakaitim na mga gabi, maaari pa rin nating marinig sa kalayuan ang alingaw-ngaw ng mga kuko at ungol ni Glasgaibnen, waring naghahanap ng puok na muling mapagbibigyan ng kanyang biyaya, malaya sa pabigat ng kasakiman ng tao. Sino mang masilayan ang mamalamlam na luntiang aninag nito sa liwanag ng buwan ay itinuturing na mapalad sapagkat may pag-asa pa ring maaaring magbalik ang kabutihang loob ni Glasgaibnen sa mga lupain na matagal nang nalimutan ng sinaunang mahika.